Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naku po, bayot. Sayang ang bayot. Bobo. Alam mo, bayad ng Canada, libre naman ng Google ngayon. O kaya, kahit siguro magbayad ka ng konti sa ChatGPT, tanungin mo. Ang dali-dali mag-research. Kaya tuloy, wala ka daw trabaho dyan eh. Sabi ni tayo ko, saan ba nagsabi nun? Kaya ka daw walang trabaho dyan eh, kasi kung ganyan kakabobo, wala talagang kukuha sa'yo. Eto, ako na nag-research para sa'yo, para mapadali na, ha? Medyo, sagad yung kabobohan mo. Ayan, Motor vehicles means any vehicle that is powered by a motor engine. Ito, sagot ni ChatGPT to, ha? And it is used on public roads. In simple terms, lahat ng sasakyang may makina na tumatakbo sa karsada. Kasama na dyan, kotse, motorsiklo, truck, bus, van, SUV, jeep, tricycle kung may motor. Hindi kasama bikes, e-scooter, kariton. Mamaya baka sabihin niya pa yan, bumili si VP Sara Duterte ng kariton. Barad, hindi motor vehicle yun, ha? Diba? Ano ba't ko ito pinopoint out? Kasi alam mo, yan yung sinasabi natin eh. Kasi ngayon, tinatadtad sa social media na mga fake news about sa COA report. Kasasabi lang ng unmodified yung pinasa ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos. Oo, merong mga maliliit na komento, pero hindi yun, ibig sabihin, kinurap. Maayos po ang budget. Hindi nyo na nga binigyan ng budget na malaki. Nirereklamo nyo pa. Diba? Ito. Bakit hindi ninyo busisiin ang budget ng Office of the President? Mainstream media, lalong-lalo na yung bayot na taga News 5. Yung bayot ng taga News 5, halatang-halata na binubutasan si VP Sara Duterte. Ano yan eh, taga Davao yan eh. Dapat hanapin nyo yan sa Davao. Pagsabihan ninyo at sabihin ninyo, wag naman ganyan. Wag nyo sasaktan na, wag nyo kukurutin, wag nyo sasampalin, wag nyo Sabihan nyo lang, wag naman ganyan, i-report mo naman ng tama. I-report mo naman ng tama yung hindi yung sinisilipan mo ng butas. Bakit hindi mo silipin ang Office of the President na nandoon ng napakalaking confidential fund? Sana pupunta yun sa mga vlogger nilang bayot? Hindi, di ba? Dapat yun ang tinatanong nyo. Kasi ang laki ng confidential funds ng ng Office of the President. Kung tinatanong nyo nga yung confidential funds noon na sobrang baba ni VP Sara Duterte, ba't ito hindi nyo tinatanong? Pati itong mga, although hindi to media, yung mga vlogger ni Marcos na pinupuna yung motor vehicle, halata kayo na binubutasan nyo lang si VP Sara Duterte.
it's really obvious. Wag na ho tayo magpasikot-sikot. Obvious na obvious ang ginagawa ninyo. Oh, eto pa. Ito naman ay yung banat po ni BP Sara naman kay Claire Castro. Ito. Oh, ito. Ng umaga ginagawa ko siya at gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pansuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita, no, na protektado yun ng Constitution at lahat. Ayan. So, sinusuportahan ni BP Sara Duterte yung sinabi nga ni Kiko Barsaga. Alam mo, tama talaga di ba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon Kahit hindi niya gusto ko, sabihin mo sa kanya, I will protect you because that is your right. And as the president of this country, he will protect you. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi maunawaan ng ibang, lalo na itong administrasyon na ito. Nakaliwat ka na ng pang-uusig sa mga pumupuna, pumabati ko sa kanila. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa side ng mga Duterte. Talagang kakasuhan ka kung ano-ano. Hindi ho Alam nyo, napakalinaw ho sa batas niyan. Hindi dapat maging onion skin ang public officials. At tayo ay protektado ng Bill of Rights Yung salita natin na pahayag ng ating saloobin. Ng Pilipino, merong karapatan na freedom of speech nga ko. So, yes, oo. It's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Panami pa yung mga finailan na inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa aling bansa na hindi na nirerespeto yung dendalon Bill of Rights natin under the Constitution. Mama, ano po misalin mo kailan? Yung mga taga-dahig po, pagka ini-interview po si BP Sara Duterte, wag po munang magsalita para mas malinaw po na naiintindihan yung sinasabi niya. Ito, nakikiusap lang naman po ako. Para kasi minsan pagka inuunahan pa natin yung sinasabi ni BP Sara, hindi po sinihan yan. Hindi, naalala ko kasi yung nung dating nanonood pa ako ng sine, tapos yung isasama ka nung kaibigan mong napanood na yung sine, uunahan niya yung nangyayari dun sa sine. Sasabihin niya, tingnan mo, mababaril yan, Boo, baril, Sabi ko, ikaw na lang manood. Tingnan mo, iiyak na yun, Siya talaga yung killer, Wag natin pong pinangungunahan para mas may paliwanag po kasi pagka sinabi nyo na, edi kayo na lang. Tingnan nyo, tumitigil tuloy si BP Sara Duterte. Supporting kataganitan niya. Dahil sa stadium nga, waridan ito biya. Breeder ang bibiyar mo. Kanila lang mo. Here can gusto yung about. Jiyat, sinagtatawa ng kanyang tikler. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang ayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At sika pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita. Yun, kahihiyan daw si Yusek Claire Castro. Hindi, totoo naman kasi mga kababayan. Grabe ho si Yusek Claire. Si Yusek Claire Castro ang pinaka-the worst na public official, especially na hinire dito sa sa Office of the President. Kasi nasa likod mo yung seal ng Office of the President. Tapos
ikaw mismo ay ang gulo mong kausap, wala kang tamang impormasyon na ibinibigay, mali-mali, puro fake news. Tapos ang intensyon mo lang, siraan lang ng siraan ang mga Duterte, banatan lang ang mga Duterte. Which is, bit-bit mo yung seal of the president. Actually, wala namang problema. Kung vlogger ka, tapos banatan mo ng banatan ng mga Duterte, kalayaan mo yan. Huwag ka lang magpe-fake news dahil bawal ho yan. Diba? Pero yung bumanat ka, mag-disagree ka sa mga opinion, walang problema yan. Gawin mo yan sa labas ng iyong opisina. Kaya lang, kung nandiyan ka sa opisina mo, tas ganyan ang ano mo, yung utak mo, naku po, may tawag dyan si VP Sara Duterte. Saray. Naman salit kaya tayo Ate Riharu. Oh yes, nagsabi ako sa kanya. Ulitin natin yung part na yun. Nakakabobo ng tao, yung kanyang sinasabi. Yan, nakakabobo. Yan ang sabi niya. Ni VP Sara Duterte kay Yusek Claire, nakakabobo. Totoo naman eh. Nakakabobo. Yung mga sinasabi ni Yusek Claire, pambobo lang. Diba? Alam mo, malupit itong administrasyon na ito. Naiintindihan ko kung ba't nila ginagawa yan eh. Para talaga i-distract ang tao eh. Diba? Para talaga i-distract ang tao doon sa real issues na sana ay doon tayo nakamokus. Eh kaya lang, para ma-distract ang mga tao, gagawin itong ginagawa panggugulo nito ni Ante Claire, 'di ba? Alam mo, eto this is just something na na importanteng maunawaan natin. Na dapat mag-focus tayo dito sa sa issue na katulad ho nitong yung sinasabi na allocation. Eto tingnan ninyo ito. Eto. The Congress, no? Kasi maraming ni-reveal itong si Libiste. Isa na nga dito yung sinasabi niyang walang insertion. Although hindi niya dito sinabi sa interview na ito, walang insertion ang Office of the Vice President. The reason for that is because of parang impropriety, parang he has, the House of Representatives has been looked down upon because of these lewd photos that he posted with stacks of money, calling on the president to step down. What are your reasons for voting no? Why are you against the majority po? Like I said, we shouldn't be doing this before holding to account those who have been alleged of corruption, not only outside of Congress, but in Congress. And yung ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga, parang normal lang na Nagigets ninyo? Ito yung ito yung mga diversion nila eh. Yung mismong mga merong corruption issue sa Kamara, sila pa yung bumoto na isuspend si Barzaga. 'Di ba? Kita nyo kung gaano ka walang yaho itong administrasyon ni Marcos. Oo, administrasyon ni Marcos ito. Administrasyon, wag na kahit paikot-ikot sila na independent ang Kamara, hindi totoo 'yan. Administrasyon ni Marcos 'yan. nandun lang sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. Grabe. At parang Ganyan kalala. Sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan kung paano sila kikita sa DPWH. critical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. You mean to say, my follow-up question, sorry Ricky, I mean to say despite this flood control scam and so many people are being investigated on, pinag-uusapan pa rin kung paano kikita sa loob ng Kongreso? Hindi pa sila natatakot? Definitely po. At kaya gustong-gusto ng mga iba pa nga ngayon na palakihin pa ang budget ng DPWH sa kanilang mga distrito. Wow. Kasi tuloy-tuloy pa ang porsyentuhan sa mga proyekto ng DPWH. Can I just say one word? Audacity. Oo nga ang lakas ng... Ako, can I say one word? Kupal ang tawag dyan.
May pa-audacity pa yung... Hindi. Sorry naman. Yung alam ko, English speaking kayo eh. Hindi, para sa akin, sobrang kakupalan na yun. Di ba? Hindi ho yun pagmumura, yung salitang kupal, di ho pagmumura yan. Yan po ay term na parang nangungupal ka ng gagago ka. Mas malala pa sa panggagago yung ginagawa mo. Di ba? Pag sinabi mong kinukupal mo yung tao, mas malala pa dun sa panggagago. Ganun yung tamang term eh. Di ba? Talagang malala. Mantakin mo, mga kababayan. Pinag-uusapan na ngayon yung tindi ng korupsyon, insertion, allocables. May mga nakasuhan na, may mga makukulong na. Actually, may nakulong na. Tapos, etong mga congressman natin, pinag-uusapan sa loob mismo. Ha? Sa loob mismo ng DPWH. Ay, sa loob mismo ng Kamara. Pinag-uusapan kung papaano sila makakakurap dito sa DPWH. Saan ka ba? Only in the Philippines. Anong loob? Akala ko, di ba, slinash nyo na nga yung budget rin ng DPWH? Ang balita nga daw po, gustong ibalik. Ibalik. Ang balita. Pero nasa Senado na ngayon di ba, yung budget po? Opo, pero magkakaroon ng BICAM pa. Oo. At yung Senado kasi is sinalash yung budget. Yes. Oo. So, gusto ng Congress itaas muli. At ang dahilan, I guess, is Nako, ano yan? because Pasabog yan, Kong, ha? Oo, pasabog. Pasabog yan, Kong, ha? Grabe gusto pa nilang itaas uli. Dadalihin nila yan sa BICAM. Ganyan naman na usually ginagawa. Sinasabi nga nito, di ba sinasabi ng media na parang, di ba pinababa na nga, pati ng Senado. Oo. Totoo naman ganun naman usually nangyayari, binababa. Kasi sa Senado, medyo independent pa Konti lang naman ang mga sip-sip dyan, tulad ni Soto, tsaka nila Lacson. Pero medyo independent pa yan mag-isip. Ha? Pagbalik naman sa BICAM, di ba, yung mga nakarang nangyari, pag-uusapan na lang ng ilang tao yan. Tapos, kakalikutin pa yan doon sa small committee. Yan yung sinasabi nila noon Kakalikutin pa sa loob ng small committee. Ganong katindi. We have a DPWH budget. Kong, I'm just curious. I'm sure lahat din ng mga nanonood sa atin, Can you walk us through kung ano po yung proseso ng Ethics Committee? Paano nyo po sinabi kanina, kasi sinabi nyo, minadali siya kaya nakakagalit. Paano nyo po sinabi minadali? Ano po ba yung tamang proseso ng Ethics Committee ng Kamara de Representantes? Meron silang committee report that was given to us in my Viber thread 4:18 p.m. right before the vote was going to start. And Congressman Toby Chanco asked for interpellation, which was not granted. So there's basically no debate on the matter. And sa totoo lang naman po, hindi naman din sang-ayon ang karamihan ng mga kahapon sa ginawang ito, pero parang napipilitan lang din ang mga miyembro ng mayorya na buo ayon sa anuman ang Boto sa kanila. approve ng majority sa atin. Pero ang nakakalungkot lang po ay inuna ito amid all of the other issues that could instead be tackled in Congress, because October 13 was the last day in Congress that we had this high attendance for the approved budget. Wow. And then we were told to attend this afternoon, being told what it was for. Akala ko napaka-importanting bagay. Yung kailangan kasi ng 2/3 vote para mag-suspend ng member. So it shows the priorities of Congress. Sinasabi kasi ng iba, bakit sinasabi ko na dapat yung mga korap ang investigahan, hindi sabay. Yeah. Hindi ko sabay kasi ngayon lang nagkaroon ng ganitong karaming mga miyembro ng Kongreso na pina-attend ng Kongreso. Kasi tungkol naman sa corruption investigation, pagtungkol sa reforma ng DPWH, wala naman pong ganitong focus ang Kongreso ngayon. Kong, question lang. Pwede nyo ba sabihin sa amin, kaya nyo ba sabihin sa amin kung sino nagpapunta sa mga congressmen? Hindi, Para yung bumoto? mga parties, bahala sa kanilang mga miyembro. So, mga parties lang nagsabi sa kanilang mga miyembro na
attendance is required at the yesterday's session. Okay. Leviste, this is my question. Barring, let's say the flood control scam is not present right now, but based on the actions of Congressman Kiko Barzaga, do you think it warrants a suspension? Because they were saying it was parang very, it put the House on a very bad light. His 24 posts that they asked him to take down, lewd photos of women, stacks of money, without the flood control scam. Just his actions. But do you think that he should be suspended in terms of impropriety? Control scam yung nakakaya sa Kongreso eh. Masasabi natin, the corruption in DPWH is systemic and long-standing. Yeah. And I think anyone who is involved in receiving kickbacks from DPWH ay mas nakakahiya kaysa sa yung social media posts ni Congressman Barzaga. No, I mean in terms of let's put that aside, the DPWH, the budget, but his actions lang, do you think it's proper? Yung What point he did? ko kasi, ma'am, ay ano yung standard natin to suspend a member? Yeah. Kasi kung ang standard natin ay kung sino man ang nakakahiya, as much as or more than Kiko Barzaga ang isususpend, baka napakarami po. Ayun na nga, baka maubos ang House of Congress. Wala po ba yan sa inyong procedural book or sa inyong kumbaga guidelines kung ano talaga what makes it lewd? The point of Libiste is simple, di ba? I mean, sa dami-dami ng problema ng Kamara, ito ang pinagtuunan ng pansin. Wala namang problema kung kung eventually dininig yung hearing na para ipa-suspend o patanggal ipa-ethics si Kiko Barzaga, kung wala sanang iba pang issue na mas matindi at mas urgent. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. Ang daming urgent issues. Bakit hindi yun ang pinagtuunan ng pansin? Yun nga lang contractor eh. Yung mga congressman na contractor, sana yun ang pinagtuunan ng pansin, di ba? Hindi eh. Talagang gaguhan lang eh. Yan yung sinasabi natin mga kababayan na isang way to divert issues. Pati to si Kiko ginagamit nila. Ito pa isa papakita ko lang sa inyo regarding dun sa, ang ganda ng post nito. Wait, chotomate, sandali. Baka mamaya magkamali tayo ng lagay. Yo. Ayan. Ayan, Ito po, kasi naglabas ang COA ng OBP has 330 park guards still on payrolls. Ngayon, tila, sabi nga dito, a masterclass in weaponized ignorance courtesy of mainstream media sensationalized framing na agad kinagat ng mga DDH o brain rot. Alam mo yung DDH, di ba? Yung mga die-hard Duterte haters. Yan yung mga mga kakampuit at saka mga NPA na makakaliwa, mga DDH yung mga yun. Nagsama-sama na sila sa isang kampo. Ito nga yung sinabi ni Rob Rances. Sabi niya, this is propaganda. Ayan na naman ang DDH at ilang media outlets. 335 guards overkill daw. Yan yung pinalalabas nila yan. Ano yan? Private army, ganun. Gago! Hindi po. Those 335 aren't bodyguards. They are OBP wide security personnel. Kasama dyan PSG, PNP, AFP auxiliaries, guards for OBP satellite offices, rotating shift. Sa dami-dami ng opisina ng OVP, may mga satellite office sila. May mga naka-assign na guards dyan. May naka-assign na mga pulis dyan. May naka-assign na AFP auxiliaries dyan. Hindi naman po yan sabay-sabay na nag-duty. Tangina, walang natutulog? Ano yan? Katulad ng amo ninyo? Gising? Lutang? Hindi pa pwedeng sabay-sabay. Ano yung sabay-sabay? Ang Vice President, kahit natutulog, binabantayan yan. So, ibig mo bang sabihin ng 335 na sabay-sabay sila habang nagbabantay yun? Kasi binabantayan din niya kahit natutulog sa bahay nila, binabantayan yan. Yung 335, sabay-sabay yun, dilat.
Bantayan natin si Bibi Sara Duterte. Siyempre, nag-misship yan. Usually, para kasi mga tanga mga ito eh. Sa 24 oras na dapat na naaayon sa ating konstitusyon, naaayon sa ating batas, na dapat 24 binabantayan ang ating Vice President. May 3 shift naman yan. Pati dun sa mga opisina, ala naman, okay, 8 hours lang namin babantayan yung opisina, the rest, bahala na sila. Saka nakakita ng ganun. Pumunta ka nga, sa mall nga, binabantayan 24 oras eh. Pumunta ka sa SM Mega Mall. Sa SOIM, pumunta ka dyan. Don't tell me, iiwan ng guard dyan. After ng duty nila, sarado na ng alas 10. Minsan nagsasara ng 9 o'clock. Depende kung yung mga jowa ng mga sales lady at saka mga nasa restaurant nag-aantay maaga magsasara yan. Mga 8:30, sarado na yan. Anong after nun? Okay, sarado na ang SM. Bahala na yung SM sa buhay nyo. Siyempre, babantayan pa rin yan. Kung yung mga department store binabantayan ng 24 oras, yung pa kayang opisina ng OBP, paano kung iniwan yan? Nagtanim ng bala dyan, nagtanim ng bala. Bumalik na kasi sa airport ngayon yun eh. Nagtanim ng bomba, doon sa mga sa mga office ng Vice President, tas pagdating ng Office of the Vice President, tatawagan yung bomba, sasabog siya. Diba? Kaya kailangan bantayan siya ng 24 oras. Isipin nyo, ang unti pa nga niyan. Diba? Ang unti pa ho niyan. 335 sa lahat ng opisina, sa lahat ng gagawin ni BP Sara Duterte. Mag-iikot yan, mag-duty yan, di naman sabay-sabay yan. Anak kayo ng hindot. O sa tingin ninyo, ilan ang Office of the President? Malamang, sabi nga nito, mga nasa 1.5 to 2,000, more than. Mga 3,000 pa siguro yan. Hindi nyo nirereklamo. Kahit wala naman dumudumog sa kanya, kahit magpagkaway-kaway pa yan dyan, wala naman tatabi sa kanya. Baka nga ilagan pa yan eh. Hindi, kay Pangulong Duterte talagang kailangan mo ng 10,000. Nawindang nga yung sa Hong Kong eh. Nawindang sa Hong Kong mga kababayan. Nung nagpunta si Pangulong Duterte, nawindang mga kababayan. Talagang yung buong force ng Hong Kong Police, hindi alam ang gagawin dahil sa dami ng tao. Subukan nyo si BBM. Kahit siguro 2, 5, okay na yan eh. 3 siguro pwede na yan. Pagbukas ng pinto, taga-sabing, tayo na. Tapos yung isa nasa likod, okay na yan eh. Kasi wala nga tumitingin sa kanya pag dumadaan siya, parang, sino ba yan? Ganun ang tingin ng mga tao, di ba? Sino to? Anong ginagawa niyan dito? Bakit? Ano ba meron? Meron ba ayuda dito? Ganun lang naman yung mga tao eh. Tama, mali. Bakit di mata